Lumalagas magpalak sa kanila para sa ating araw-araw talata tayo na nasa Leviticus Kapitulo 3 sa versikulo 6 hanggang versikulo 11. Kung tupa o kambing ang handog, pangkapayapaan, maging ito'y lalaki o babae, kailangan walang kapintasan. Kung kordero naman ang handog, dadalhin niya ito sa harapan ko. Ipapatong niya sa ulo nito ang kanyang kamay at papatayin sa harap nito ng kipadan ang hayop. Ibubuhos ng mga saserdote ang dugong ito sa paligid ng dama. Kukunin niya ang lahat ng taba, pati ang nasa buntot hanggang sa loob. Kukunin din niya ang dalawang bato, pati taba nito sa balakang at ang tabang bumabalot sa atay. Ang lahat ng ito ibibigay na sa saserdote upang sunugin sa dambana bilang pagkaing handog sa akin. So it's part na ng Old World Israelites yung paghahandog ng yung dito nga nakalagay handog pagkapayapaan or your peace offering. So since na hindi naman lahat ng mga Israelites ay may alagang baka yung iba ay tupa lang na alagaan or yung iba kambing lang na alagaan or yung iba yung nga para sa iba. So either baka, tupa or kambing. So, noong Old Testament, yan ang pinagpipilian na parang gawing peace offering na kalaunan, syempre magiging burnt offering. Kasi nga susunugin yun doon sa altar. Yung taba, yung atay at yung kidney, di ba? Tapos yung mga taba niya. So yun nga, bakit handog pang kapayapaan o peace offering yung ginagawa ng mga Israelites? Kasi aware tayo noong Old Testament, maraming war, maraming gera na pinagdadaanan yung mga Israelites. Kasi noong Old Testament, aware tayo kung ano ang buhay ng mga Israelites noong unang panahon. Kumbaga, may digmaan dito doon. Kasi nga, nag-aagawan pa sila ng territory. Yung mga tao noon, na pinamumunuan ng kanilang mga hari, kumbaga kada lahi or kada tribo or kada bansa ay nakipagira sa ibang bansa para mas lumaki yung kanilang territory o yung teritoryong sakop. At syempre, part ng mga nakipagira ay yung mga Israelites. So mababasa natin yan sa Book of Kings, sa Book of Chronicles, 1 Kings, 2 Kings, 1 Chronicles, 2 Chronicles. Doon natin mababasa kung ano naging tradisyon at kultura ng mga Old World Israelites noong Old Testament. Kumbaga, so since panahon yun ng gira, kailangan nila ng peace offering at yun nga ang naging dahilan para gabayan sila ng Lord kung paano sila mananalo. So yun ang way nila para makuha yung attention ni Lord at kalaunan, gagabayan sila ni Lord para sila ay hindi matalo ng kalaban. So all throughout na Old Testament ganun, na talagang may offering na binibigay kay Lord para sila ay magabayan. Kahit sa Book of Judges meron din. So yes, part ng culture and tradition ng mga Israelites ay seeking the guidance of the Lord o yung paghingi ng payo or utos o kaya tugon na galing sa Diyos kung ano na ang kanilang gagawin. Kasi nga, for example, kung napapaligiran sila ng kaaway o ng kalaban at sila ay sinasakop na, so kailangan nila ang tulong ng Diyos. So kailangan nila ng tinatawag na divine intervention. So part ng pagtawag nila sa Diyos ay ito nga na peace offering. Na kalaunan, syempre naging burnt offering. Kasi nga, yung amoy ng nasusunog na either tupa, baka, or kambing, yun ang nagiging mabangsam yun sa harapan ng Diyos. So napapansin niya ni Lord at syempre binibigyan na niya ng guidance yung mga Israelites. Kasi nga, bayan niya yun. Pero aware tayo na nasa New Testament na tayo. So, may mga bagay na hindi na natin ginagawa. At yun nga yung burnt offering. Hindi na natin yan pinapractice ngayon. Kasi nasa New Testament na tayo. However, that of what? Kailangan pa rin natin ang gabay na galing kay Lord. Diba? Regardless kung ikaw pa pinakamatalino dyan, kasi darating at darating panahon, may pagdadaanan ka na kailangan mo ang gabay ng Diyos. O mga sitwasyon sa buhay natin na Diyos na lang ang malalapitan mo. So, paano mo nagagawin ngayon yan? Kasi nasa New Testament na tayo, diba? So, meron tayong tinatawag na prayer or sa ibang church, ang tawag dyan prayer gathering or prayer service. So dyan, nananalangin tayo sa Diyos. Yan ang oras ng pagpapanalangin. Either congregational prayer or private prayer or group prayer. Sa cell group naman yun, di ba? So dyan natin idinudulog sa Diyos yung mga mabibigat na bagay na kailangan ng desisyon. At kailangan ng mga pagpapasya. So may mga bagay na ganun. At mabuti na lang, meron na tayo ngayong cell group. So kahit na wala tayo sa congregation, hindi man tayo maka-attend sa congregational prayer, meron naman tayo small group prayer. Kasi nga, aware tayo na yun na ang way ni Lord para tayo ay mag-guide niya. Kasi nga, 2 or 3 that gather in my name, andun si Lord sa kalagitnaan natin. So 2 o 3 nagkakatipon sa pangalan ng Panginoong Jesus, nandun siya sa kanilang kalagitnaan. So ganun na yun ngayon. Kumbaga, yan na ang kaparaanan ni Lord ngayon na magabayan ang kanyang bayan. So, mapapansin natin na naiba yung tradisyon, naiba yung kultura, naiba yung mga batas na sinusunod, naiba yung mga sumusunod. Noon mga Israelites lang, pero ngayon kahit ikaw hindi Israelites, pwede kang sumunod sa Diyos. So naiba yung tradisyon, yung kultura, pati yung klima, baka pati yung geography, naiba din, di ba? Pero isang bagay lang ang hindi nag-iiba. At yun ay ang naturalesa ng Diyos o yung nature ni Lord na magkabay. Kasi noon pa man, part na kasi ng nature ni Lord yung magbibigay ng guidance. Di ba? So noon pa man magpahanggang ngayon, na iba man ang lahat, yung nature na yun ni Lord, hindi yun magbabago. Okay? Kaya pa rin tayong gabayan ng Diyos.